This is part 2 of a two-part series. To listen to the first part, go to the episode description for a link. Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. So yan, move tayo to let's discuss na the film itself in depth. So, John Denver Trending is a story about a young boy who is falsely accused of stealing an iPad. And this reverberates throughout the small town where they live in, and it eventually leads to very disastrous implications. Ganun. So yun, sa ako personally, pinanood ko to sa Cinemalaya, first showing to. I think this was the first ever showing na pinanood ko sa Cinemalaya na 2019. Tapos, ang bigat niya. Hindi ko, alam mo yun, syempre ako yung first, wala akong, hindi ko, syempre, since ako yung first na nakapanood, wala akong makausap about it. Kasi yung gala is later on pa, di ba? Parang later on pa yata yung gala showing nyo. Oo. So, parang nakaupo lang, doon ako sa harap ng CCP, nakaupo ako parang, ganun, nakatingin ako sa parang, shit, ano ba to? Ganun. Kaya sinabi ko, pero yun, in fairness, parang yung film na yun, it set the bar for the rest of the films na papanoorin ko. Na parang, any other film would have to be at least this good para to beat Best Picture. Otherwise, ito na yung Best Picture ko. Yun yung pumasok sa akin nung pinanood ko siya. Pero yun lang. Ayun. So, isa-isahin natin yung siguro yung mga scenes na sa let's talk about yung siguro on the production side, the acting side. Firstly, yung opening scene na kung saan parang mahabang take yun, 'di ba? Para kung saan si John Denver ay inaccuse ng mga kaklase niya na ninakaw yung iPad. Could you talk a bit about yung writing process, yung directing process, and kay Jansen na rin, yung kung paano mo inarte yung scene na yun? Okay. Pagdating sa kasi writing process, walang dahil sanay ako sa TV at aral ako sa mga 3-act structure, yung mga ganon, inciting incident. So pero this time parang yung mas sinundan ko talaga na pagdating sa writing, yung kung paano nag-unfold yung story nung totoong bata, yung kaso na pinagbasihan ng kwentong to. So parang comment section siya sa isang post sa Facebook. Tapos inaralan kung paano siya nag-unfold. At yun, nagsimula lang, kailangan talaga din magsimula yung pelikula sa kung paano nagsimula yung isang viral video. So kung paano siya nabuo yung video na yun, kung paano siya ni-record. So yun din yung naging simula ng pelikula. Tapos, ang tawag dito, gusto ko kasing ma-capture talaga sa umpisa pa lang na this is just an ordinary afternoon sa buhay ng mga tao na all of a sudden, biglang nag-iba yung takbo, all because ni-record in-upload yung video. Tapos, yun, kaya siya nagsimula sa pagbukas ng laptop talaga. Kasi ito yung simula ng pelikula. At siya yung kwento mismo. Ganda ng atahan mo doon. May part pala doon, direct, na if I'm not mistaken, may parang ginagawa si John Denver na parang tinatago niya. Kaya yung pagkakaintindi ko doon sa scene, correct me na lang if I'm wrong. Parang ito ba yung nasa dance? Ay, sumasayaw sila. Sumasayaw sila, di ba? Parang may ginagawa siya na tinatago siya. Hindi, nagtatali lang siya ng sintas ng sapatos. Okay. Parang, gusto ko lang nagkaroon ng emphasis na hindi siya muna kasama sa frame. Hindi siya kasama. Okay. Tumayo lang siya. Tapos nung dinedirect mo si Jansen, anong sinabi niya about, ano yung binigay mong motivation kung bakit ayaw niyang ipabigay yung bag dun sa mga yun, napaka-importanting stand ng character, lalo na kung galing ka sa probinsya. Kasi the moment you surrender your bag to someone na hindi mo naman close or inaakusahan ka in the first place, it already means na guilty ka. Guilty lalo ka. Na sa pamamahay. Kasi the moment na sinurrender mo yung bag, you're opening yourself to other people na hindi mo naman nila deserve yung pag-open mo na ng bag na yun. Okay. Kasi
Kasi lalo na sa mga taga-probinsya kasi yun, yung typical na sinasabi na wala ka na nga maibigay na kundi reputasyon mo, pangalagaan mo. The mere fact na hiningi sa'yo yung bag mo para buksan, insulto na yun for them. So yun. Kaya sabi ko, kailangan talaga siyang gawin ng character ni John Denver na yun. Kasi yun nga, ibig sabihin, naniniwala silang may ginawa siyang mali. Kaysa sa i-prove na, buksan nyo kasi wala naman akong ginawa. Iba kasi yung take ng ibang tao pagdating doon. Yan. So yun. Guys, any more comments about yung opening scene na yan? Tama rin pala ako nung basa kasi tinanong ako nung friend ko kung ba't kasi din na lang daw binigay. Oo, yun nga Sabi ko, kasi parang for me, ang tingin ko dun sa bag is dignity ni dignidad niya. dignidad niya. Oo, kasi ang mga bata, kahit naman yung mga 5-year-olds, ganyan, kunwari pag nag-aaway sila, mga toddler, ganyan. Siguro yung pamangkin ko, ganyan, for example, siya pag kunwari may kaaway siya sa school, rin shoes niya, ganyan. Hindi talaga siya hindi siya nag-sorry kagad, ganyan. So parang sa akin, parang ang dating kasi sa kanya is, hindi ko naman kasalanan na binuhusan ako ng juice Parang ganun. Siya yung nagbuhos ng juice sa akin, parang ganun. So yun. Ayun. So very, very innocent nung meaning. Very, very impactful. Kasi tayo sa city, iba yung mindset natin eh. Parang, sige, Oo. bigay mo na lang. Yan wala naman akong kasalanan. Diba? Kasi sila, tamo yung location tas yung location pa ng bahay nila, John Denver, sa probinsya talaga sila na talaga sa bukid. So parang feeling niya pag kunwari kinuhanan sila ng palay or whatever na tanim nila, malaking na yung impact. So what more yung bag niya? Parang yun yung basa ko. Tama ka dyan, Ses. Ayun. Doon naman tayo sa yung scene na naglalakad pa uwi si John Denver na may parang apoy sa background. Parang texture. Embers. May mga embers. Hirap na hirap ako lagi huminga kasi ito sila. Wala kami makagamit gamit. Wala, yun. Yun, unang-una talaga. Kaya yun, may embers na yun. Ay dahil kailangan namin magsiga every night kasi wala kaming ilaw. Dalawa lang ilaw namin. Kala ko malamok. Walang ilaw. Kala ko kasi malamok. yung gaffer namin, pag umaga tulog, kasi isa-set up ng ilaw? Wala. So, dalawa lang ilaw namin. Tapos, kailangan magsiga. Awang-awa ako sa mga artista ko si Mel. Ang daming, ang lakas ng usok minsan. Tapos, yung embers na yun, accidental lang yun. Kasi ang lakas talaga ng hangin. Tapos, parang, sa umpisa, hindi lang siya, mahina lang siya. Tapos, parang maganda sa screen. Pinagpag nito. So, yun. Pero, yung scene, yung gesture ni John Denver before that, kasi yung pagbigay ng flower, napaka-importanting gesture yun. Kasi for me, kailangan, after nung gabing yun, bago kasi yung buhay niya. So, kailangan markahan na sa mata ng ibang tao, itong batang to ay kriminal. Pero at that very moment, napakaklaro na isa siyang batang mahal lang yung nanay niya. Kaya namin siya pinosisyon hindi as a suspect sa isang krimen, kundi as a kid, as a son. So yun, napakalaking bagay nung yun, binigay na flower na yun. Kasi tapos sa may probinsya, pinag-aagawan yung pag may birthday yung isang kapitbahay tapos bigyan ng slice ng cake. Yun. So parang pag ikaw yung nakakuha nun, ibig sabihin special ka or favored ka ng nanay mo. Ayun. Nakakainis si Arden Root, no? Parang kahit words yun, kinilabutan ako na mapanakit ka, direct. Malaman. Malaman. Nakakainis. Okay, anong pinagsasabi tapos mamimirata lang pelikula? Ay! Yun na. Oops. Ayan. So, actually, slightly related doon. Punta tayo sa yung scene sa principal's office. Yung nag-argue yung mga characters kung sino ba talaga yung nagnakaw ng iPad. Tapos parang doon na bring up na
yun nga, parang si John Denver, hindi naman siya, he's not a perfect kid. So meron siyang history of mischief. So may parang, I guess to their minds, may parang basis kung bakit pwede niyang manakaw yung iPad. Yun. How, kayo direct, how, or to any of our guests or to our club, ka-club members, ganun no? Any thoughts about this particular scene? Okay, sige, before sila sumagot, kasi yung intention talaga ng principal's office na yun, actually lahat ng naging eksena sa office na yun, gusto ko sobrang composed ng lahat, yung nakaposition kung saan, nakatayo kung saan nakatayo yung ibang teachers, yung ibang estudyante. Kasi gusto ko siyang tingnan as a stage, yung parang siyang naging moro-moro na lang na pinapanood mo. Tapos originally, yung una naming take doon, yung buong eksena na yun na pagkahaba-haba, kinuna namin ng isang mahabang take na walang cut. So yun, nag-cut na lang kami sa editing, pero nung tinitake siya, walang walang cut yun. Tapos lahat ng mga nandun sa eksena nila, ultimo yung pagpasok ng mga janitor, hindi alam ng ibang artista. So yung sinabi namin na kailangan nyo lang gawin, na kunwari may inaakusang bata, tapos kailangan nyo lang mag-react. Ito lang yung mga sasabihin nyo, tapos bahala na kayo kung kailan yung sasabihin. So yun, hindi kami magka-cut. So hindi kami nag-cut, tapos yun. Kaya siya minsan mga awkward poses dun sa pelikula. Kasi yun talaga din yung gusto namin makapture. Yung minsan sa kasagsagan ng isang kainitan ng isang diskusyon, pumapasok na janitor para mag-interrupt sa isang bagay tungkol sa isang bagay na wala namang kinalaman sa buong usap. So parang yun, yung naging discussion namin doon, yung motivation namin doon. Tapos ano pa ba? Ayun, gusto ko lang marinig si Meme din kasi hindi namin sinabi kay Jansen. Sasampaling pa siya. So, na-tense ako kasi nga, ano ba to, mabibigla lahat. Walang nakakalam ako lang, tsaka si Arden na, sabi ako, sampalin mo dito. Totoo ba? Sabi ko. And, oh my God, napaka-heartbreaking ng eksenang yun. Kasi nung pinanood na, it's so real. May ganun talaga eh. Ganun talaga mga nanay eh. Hindi naman yung sinasadyang pahiyain yung anak niya eh. But, alam mo yung, siguro, lumabas na lang yung kamay niya, yung sasanay ng nanampal, yung ganun. Kasi, na-offend, parang hindi kita pinalaking ganito, tapos, ito pala ang ginagawa mo dito sa eskwelahan, may pagkain naman. Di ba, John Denver? Ka-experience ko. Takot ako, pero wala kailangan gawin, sabi ni Direk. So, nakakaiyak. Gusto ko pigilin yung, gusto ko siyang akapin after noon, pero tinapos namin eksena. Ay, isa pa doon, sa pag pinanood ulit yung pelikula, yung sobra syempre lahat ng kasama ni Meme doon, hindi artista. Yung paanong, yung principal, tita ko lang kasi yun. Totoo siyang principal, pero tita ko siya. Ayun, yung paano nun, hindi mapakali sa ilalim ng tapos ito, may isang nagbakal na bata, yung bigla siyang gumanon siya doon. Galing kasi commend sila Ryan Yusha na sobrang galing nila na nag-acting coach sa buong town. Na pagpunta ako sa hindi ko nararamdaman na nahihirapan ako because they're well-rehearsed, alam gagawin, Of course, natatakot-takot sila, kinikiliti na sila, mag-shooting na, makikita sila sa camera. Pero pag game na, as in, ang dali. Hindi nga, sabi ko kanina, it's very refreshing kasi walang mga ego. Yung talagang, ginawa nila yung tapos walang mga characterization kung sino sila talaga, di ba? Yeah. Sa town, yun na yun eh. Ang saya din. Ayan. Sige, Ses, go. Nung napanood ko yung eksenang yun, ang impression sa akin is yun yung comments section. Yeah. Yun, tsaka yung in real part time. in real life. Yun, tsaka yung part na sumugod silang ni si Jansen tsaka si Meryl sa ngayon. Yung kila Sunshine, kasama yung head, chief ba yun? Feeling ko yun yung comment section live, parang ganyan. Na parang may magbabat in na wala naman sa topic, na like si janitor, tapos may mga ganitong estudyanteng, ito yung impression nila kay Jansen, na bigla magre-reveal sa comment section, ganyan. So, yun yung... Kasi yung bagay din talaga na print ko yung
prinint ko yung comment section ng Facebook post na yun kasi yun talaga yung naging basis ko kung paano tatakbo yung kwento. Yun, kasi hindi siya kailangan sumunod sa ito, dapat may plot na ganito, may plot na ganyan, dapat inciting incident na dito. Para hindi kasi siya nakasunod sa ganun eh. So parang kailangan ko lang i-adapt kung ano yung experience mo sa pagbabasa ng comments sa pelikula. Galing. Galing mo, Martin. Tama lang. Any more comments about this particular scene before we move to the next scene? Ako naman, for me, kasi, di ba nga po, high school teacher kasi ako. So, I've had experiences wherein nasa loob ako ng guidance office or nasa loob ako ng principal's office and I have to manage a student and a parent, minsan dalawang estudyante na nag-aaway. So, yung particular na scene na yun, for me, ito yung second favorite ko aside from the ending, of course. Because talagang na-capture dun sa pelikula yung realidad of being in a principal's office kapag yung bata or kapag yung estudyante ay napagalitan or may nagawang kasalanan. Nandiyan yung mga parents na todo yung pagtanggol yung mga anak nila. Porket yung isa may kasalanan, yung isa wala. Parang for them, wala lang pakialam. Yung anak nila yung tama. And I think it goes through dun sa part na si Marilyn, when she played the part or when she acted the part wherein sinisi niya si John Denver, tsaka yung dito nagalit talaga siya kay John Denver. Nangyayari din yun. It came to a point na nagturo ako one time sa public school wherein talagang sobrang galit ng isang tatay doon sa anak niya kasi nga pinalang gamit. Talagang ganun yung reaction niya. So for me, nung nakita ko yun, ay talagang talagang na-capture ng pelikula yung realidad ng mga struggles ng parents, ng mga estudyante kapag napapagalitan sila. And last din, kasi dahil na teacher ako, I know kung paano yung head spaces or kung paano mag-isip, ano yung mga thoughts ng isang teacher or ng isang principal. And although may tendencies wherein kailangan mo maging unbiased or kailangan wala kang kinikilingan, wala kang sinusuportahan, sa isip mo dahil nga tawag dito, ay isang estudyante na madalas barumbado, maraming ginagawang kasalanan, you tend to support the other person kahit na possible yung other person is yung mali. Kaya for me, na-capture din yun ng pelikula when almost everyone, even si Marites, even the mother was ganging up on John Denver. Mm-mm. Okay. Yan. Any more comments before we go to our next scene? Ito magandang scene tong susunod. Okay na? Diyan, singit na ako. Sige, Paul, go. Direk Arden, parang medyo dubious yung yung janitors na pumasok dun sa principal's office. Sabi niyo nga na parang hindi kahit yung cast hindi nila alam na may papasok po na mga tao doon na wala talaga sa ine-expect nila. Tapos parang nakakadagdag pa na yung design ng classroom kung saan nanakaw yung iPad. Merong mga painting doon na parang yung ba yung inililipat-lipat ng mga janitor. Na parang nagdududa tuloy ako sa mga janitor until the end. Diba? Yung janitor kaya yung nagnakaw? Bakit yung bata yung pinag-i-invest? Actually, talaga sila. Panglito lang. Panggulo lang talaga sila sa buhay. Kasi gusto ko lang talagang hindi sila yung nagnakaw. Pero gusto ko isa sila sa pwedeng pagdudahan kasi yun, pumapasok sila doon. Tapos gusto ko lang yung idea na ang daming tao na pwedeng akusahan na nagnakaw. Bakit itong bata lang na to? Yes, siya yung sinabi ng lahat sa social media na siya yung nagnakaw. So yun. Pero hindi talaga. Hindi ko rin alam kung sino. Ayun lang. Saka tawag dito, maiba lang din ako. Kasi di ba simula nung kami sa iWant, yung pinalabas kami sa iWant, ang dami talagang nag-message, walang biro. Bukod sa na parang nag-share na experience, tanong sila ng tanong, ano nangyari. Ano nangyari sa huli? Kaya nga gagawa tayo ng alternate ending mamaya. Ayan.
Para maklaro kung ano nangyari. Nagsasabit lang siya ng ano doon, ng ilaw. Ayun. Itong susunod na scene, yung flower icing scene, yung binigay ni John Denver yung icing na flower sa nanay niya. Ayun. Sige, dire. Okay. Yun ako kanina, yung parang kailangan siyang gesture siya of a son to her mother, to his mother. At the same time kasi gusto ko ring i-highlight doon yung guilt nung batang to. Even before nangyari tong kaguluhang ito, may ginawa na siyang pagkakamali kaya sila nagbabayad ng utang. Yung relationship kasi nung lalo na sa mga probinsya, hindi naman vocal yung mga anak sa pagsasabi ng I love you, I'm sorry, hindi naman ganun. But then kasi lumalabas siya sa ibang paraan. Yung pagmamahal na yun, lumalabas siya sa paraan na minsan mas nararamdaman mo kasi ginagawa kaysa sa sinasabi. So yung kay John Denver, alam natin na hindi siya ganitong klaseng anak na kaya magsabi ng I love you ng harap-harapan. Pero alam mo sa kanya na mahal niya yung nanay niya. So kahit ganung kasimpleng paraan lang ng pagbibigay ng flower na yon, ng icing na yon. Na ilang beses namin ginawa. Talaga? Nakailang takes kayo doon sa scene na yun? First day namin yung ginawa kasi hindi matanggal yung icing. So by the time natapos siya, yung last, di ba? Last take yun, di ba? Last scene na shoot namin. Tapos hindi matanggal-tanggal yung icing sa Kasama yung bibig. Ayun guys, any comments about this particular scene? Ako, meron. Sige, Jim. Yan. Isa yun sa favorite kong scene sa pelikula. Tapos nung na-invite ako sa Pinoy Review to enumerate yung top 5 na favorite scenes sa pelikula sa taong 2019, isinama ko po yun. Kasi for me, napaka-intimate nung scene. Kasi si John Denver, distant siya sa mother niya eh. Mararamdaman mo na distance siya. And then, dun sa part na inabot niya yung icing, yun yung way niya to reach out to his mother. Pero hindi kasi siya showy eh, dun sa pagmamahal niya, dun sa nanay niya. Ganun po. Yun yung nakita ko dun sa eksena. Any more comments about this flower icing? Ako din, yun yung favorite scene ko. I think as a mother, kung napanood ko siya sa screen, favorite scene ko siya kasi amidst all the problem na meron lahat ng tao, kahit saan, di ba? Pagka meron kang ganong klaseng relationship with your parents, your friends, or anybody na you find comfort in that. So I think yung importanteng scene sa akin doon na makita yung relationship nila na kahit na magtrabaho sila, kahit mag-away sila, pag-uwi nila ng bahay, sila yun magnanay sila. So, very paramount na scene for me na parang it was one of the lightest but most endearing na nagkaroon katuloy ng endearment sa kanilang dalawa. Sila yung susundan mo That's the beginning of their journey. So, that scene parang made an impact. Set the tone. Tsaka din kailangan siyang, isa na siguro yun sa binigyan namin ng oras para i-design yung scene na maganda, like pinasok namin yung mga embers kasi gusto ko siyang maging visually appealing sa mata at matandaan ng maraming tao kasi gusto ko na at that very moment gusto na sabihin ng pelikula, ng eksena na ang dami ng masasamang maririnig tungkol sa akin. So tungkol kay John Denver pagkatapos ng gabing ito, pero sana for the mom, ito yung maaalala mo, yung moment na yun. So yun, so kaya siya kailangan namin markahan ng ganun katindi. And of course, siguro din, yun yung masasabi kong eksena na nag-set ng tone sa buong shoot namin. Kasi that was shot sa first day namin. Tapos yun, tawa kami ng tawa pagkatapos ng eksena yun. Pero doon ko nakita na yung chemistry ng dalawang artista, kitang-kita mo sa camera. Tapos doon ako actually nakampante. I think tama yung naging decision ko to get Jansen and to get Meryl para ipagsama sa isang pelikula. So let's go on to the next scene. Actually, this is one of the most talked about scenes sa pelikula. Nagpa-survey ang Pinoy Review, isang aggregator website na actually part din ng YCC yung may papatakbo nun. Ng mga 10
10 best scenes in Philippine cinema noong 2019. So this is one of them. It's of course the bonfire scene kung saan yung pamilya ni John Denver, they sit around the bonfire na kumakain ng Cloud9. Actually, ang daming hugot dun eh. Doon ako medyo naiyak ng konti. Kasi ramdam mo talaga yung emotions dun sa scene na yon, na ako nung yung sinabi ni John Denver na manood tayo ng Spider-Man ba yon? Oo. Tapos may nabasa ako afterwards na may nag-explain kung sa probinsya to, malayo yung sinihan. So talagang talagang escape or kumbaga talagang holiday yung kukunin nila kung gagawin man nila yon. So talagang mas lalo nag-resonate sa akin yung scene. Pero ayun. Actually, kung meron man akong sobrang natuwa sa pelikula, ito na siguro yung isa doon kasi akala ko hindi siya maiintindihan ng ibang tao. Akala ko personal experience siya ng isang taga sa amin. Pero kasi sa probinsya namin, pag kumain ka ng Cloud9, yun, parang ibig sabihin nun, may extra money kayo to buy a chocolate after dinner. Yung pamilya ni Marites, wala naman silang luxury of buying chocolates para pang dessert eh. Pero dahil kailangan na nila ng point na yun, kumain sila ng chocolate. Parang next to cook, status symbol na kasi siya sa probinsya. So, parang yun. So kailangan ko lang, sabi ko sa kanila, sa mga artista, na parang kailangan ko lang kayong makitang tahimik, kumakain at inuubusin niyo lang yung kinakain niyo. Tapos tama yun. Yung escape kasi doon kung nagtanong si John Denver tungkol sa kung may sinihan sa yes, tama. Escape yun. Gusto niyang tumakas sa lugar nila without even directly saying to the mom na umalis na tayo dito kasi nandun pa rin yung hiya na alam mo yun, at saka yung takot na aminin na nag-fail sila sa laban na to. Pangalawa kasi gusto ko rin i-translate yung experience ng lahat ng mga tao sa amin kasi pag nandito ka, yung nearest sinihan na ay nasa Boracay. Pero kailangan mong magbayad ng entrance fee, kailangan mong magbayad ng boat, kailangan mong magbayad ng sine, syempre kakain ka pa. So aabot siya ng parang 1,000 sa isang lakad-lakad para lang makapanood ng sine. Yung next na nun, Iloilo na, which is 6 hours away. So, like si John Denver, si Johnson, hindi naman ito nakapanood ever pa ng sinihan until nanood siya sa CCP. Talaga? So John Denver trending ang first niya ever na movie. Wow! Di ba yung meta? Overwhelming talaga yung nag-experience ng lahat sa CCP. Lahat kami na-overwhelm para sa kanya. Parang tapos pa din mukha niya, di ba? I mean, ang feeling. So yun. I just can't imagine how he felt. Ayun. Cloud9 scene na yan, Diyos ko. Grabe, di ba? Grabe talaga siya. Ginawa namin siya, parang hindi naman gano'n kagrabe. Parang ginawa namin. Siyempre, na may mga pausok. So ako talaga, ay nako, ito na naman pausok ni Romel. Pero nung in-explain na ni Arden kay Danten yung tungkol sa gusto ko manood ng sine, yung gano'n yung sa Spider-Man, I think doon na-encapsulate sa akin for me at the time na okay, ito pala yung eksena, ito ganito pala siya ka-impactful. Kasi yung una, naisip ko lang kakain ng Cloud9. Pero kasi as an actor, yun lang iisipin mo, kakain ng Cloud9, kakalimutan mo yung mga problema mo. Pero yun nga, pag nakita mo na sa whole, yun ang pinaka-magical sa akin eh. Pag ginagawa mo siya, but you're an actor, you don't even think about it as a bigger picture eh. Diba na pero pag nakita mo sa screen yung, hayop! Wow, di ba? Hindi naman namin trabaho at that time yun eh. Hindi namin kailangan makita yon. Kailangan lang namin yung eksena. So yung focus as an actor. Pero pag nakita mo siya on the big screen, grabe talaga, Arden. Woo! Requirement din namin sa set. Wag i-burden masyado yung mga artista sa
kung saan nanggaling tong eksena na to, tsaka saan siya papunta. Kasi mag-iiba kasi yung behavior ng mga artista. Kasi Actually, yung acting na, ay, alam kasi ng artista kung saan papunta, kaya ganun nakabigat. Yun. Lalo na sa Casey Johnson, hindi naman siya regular na artista na, alam mo yun, alam timplahin. So minsan, on the spot ko lang sinasabi sa kanya, ito yung eksena. Siyempre, yung takot ko doon na pag inedit siya ng buo, baka hindi mag-match yung mga emosyon. Pero yun nga, surprisingly, yun, na-sustain, tsaka escalate. Ayun. 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 Any more thoughts about the bonfire scene, guys? Sa Bulacan kasi ganun din kami. Pag bumili ng Cloud9, rich kid ka, ganun. Or, parang dessert. Parang yun na yung dessert namin. Kaya parang sa akin din, parang almost to the close na yung scene na yun eh. So, kumbaga, climax siya, pero at the same time, siya yung climax na hindi mabigat, na mabigat din, ganun. Kasi sobrang bigat na nung journey nilang dalawa as mag-ina na may conflict. So, parang yung scene na yun, hindi siya mukhang may ginaya sa ibang film, pero parang pwede mo siyang ihilera sa ganun na parang papunari, kung gusto mong gumawa ng eksenang mabigat na parang papunta na sa isa pang conclusion, pwede mo siyang gayahin in a sense na ganun. Kasi nga parang alam mo yun, parang wala na silang ingay. Yun, ganun din. Escape siya. So, yun lang. Parang siya, no? Siya yung calm before the storm eh. Kasi after that, yun na talagang doon na naging parang shots fired everywhere yung pelikula eh. Kumbaga doon, nabigyan ng kaunting panahon na kapayapaan yung pamilya ni John Denver. Lalo na si Marites na namumroblema kung paano niya i-resolve yung problema ng anak niya. Kung paano, kung paano lalagpasan ni John Denver yung mga pagsubok na tinatapon sa kanya ng bawat tao. Not to mention na may mga tao pa, like yung police, na talagang siya. Talagang dinidikdik siya. Yeah, tsaka ako din, for me yung scene din na yun, although wala siyang masyadong linya, ito yung eksena for me na sinasabi niya na anong sense, yung iniisip nila kung ano yung sense ng lahat ng nangyari na to. Kung sinasabi ng lahat ng tao na everything happens for a reason, anong reason kung bakit nangyari to sa amin? Yung for me yung eksena na yun eh. Wala silang sinasabi, pero parang gusto nilang tanungin sa mundo na para saan ang lahat ng to. Yun yung naging motivation ko doon. So any more questions about the bonfire? Mausap ba? Puri lang. Puri lang. Sige, go, Louie. Kasi, gusto ko siya kasi isa siya sa mga resonant moments ng pelikula. Pero ang pinaka gusto ko sa kanya is how it basically suppressed the explosive emotions of both Marites and John Denver. Kasi siya, suppressed yung explosive emotions niya, pero sobrang palpable. Ayun lang naman. Ayun. Yes, Masterclass in restraint. Yan. Yes. Restraint. Actually, nung nalaman kong, kasi yung during the quarantine period, di ba, gumagawa ako ng mga video essays about contemporary Filipino films. Nung nalaman ko lumabas sa I Want tong John Denver, naisip ko, sige, pwede ko tong Tapos, ang i-focus ko sana yung bonfire scene. Pero, tingnan natin in the future. Sana magawan ko ng paraan yan. Kaya mo na ba ulit panoorin, Doc? Kaya na. Kaya na. Walang video, parang 3 to 4 times ko lang siya napanood. Siyempre sa editing na papanood ko siya madalas. Pero nung buo siya, parang 4 na beses lang. Kasi every time na maabot ako sa mga third act, sa na padulo na, hindi ko na kaya. Umalis ako.
Ayun. Hirap panoorin. Third World Cinema Club. Wala ko talagang Nakatulog ka. walang tulog. Doon ako nakatulog sa Glen sa Denver. Tapos ayun, nung napanood ko siya the day after, which is sa Little Theater na, katabi ko pa nun si Jaime Fabregas. Hindi ko in-expect na katabi ko siya. Tapos nanonood kami. Kasi isang row kami. Hindi ko makakalimutan yan. Pagkadating nung part na yon nung bonfire scene, papunta na dun sa ending, lahat kami nag-iiyakan. As in talagang isang Grabe. pati si Jaime. Talaga? Si Jaime Fabregas? Overwhelmed kami. Yes, Jaime Fabregas. Si Jaime Fabregas ng probinsyano? Hindi makapaniwala. So, si Lolo Delfin ba yun? Lolo Delfin. Oo. I mean, kamukha niya. So, I'm not sure. Pero kamukha niya talaga. Kasi hindi pala siya, no? Inassume mo lang. Sana siya. Teka lang. Sige, anyway. Jaime Fabregas, parang, ano ba to? Hagulgul ba to? Or parang one tier, Janice Del Prado, one tier, mga Julian Santos, sa gitna ng matay. With sipon yung gano'n na biglang lumuha or ano? Legend. Kasi kami hagulgol kami. Subtle, gano'n. No, row. Pero siya hindi siya magulgol, pero umiiyak siya. Yun. Hindi, I'm not crying. Gano'n dito lang. Ganon, sabay ganon. Ayan. So, yung susunod na scene, yung ito medyo intense na scene ito. Ito yung nakakataas ng BP. Ganyan. Yung scene sa police station kung saan inaabuso si John Denver ng police officer. Ay. Okay, ito talaga. Grabe. Sarap abutin yung screen no? Tapos sakalin mo na lang yung no? Ako, unfortunate ako, hindi ko napanood sa CCP. Pero very fortunate ako napanood ko sa iWant. Talagang yung kamay ko gusto ko ilagay sa sa baka masakit ang laptop. Dudukutin ko na yun. Ayun, ang tawag dito. Mahaba yung dyan, yung naging experience namin sa eksena yan. Kasi kasagsagan yun ng shoot namin. Kasagsagan siya ng, speaking of probinsyano, nag-higpit yung mga police sa mga pelikula sa at saka sa TV sa pag-portray ng mga police sa sa kwento. So yung nung shoot namin yun, kailangan pa namin pumunta ng regional office ng PNP sa Iloilo. Tapos pumunta kami ng provincial naman office nila hanggang sa bumaba sa munisipyo para ipaalam lang yung eksenang yun. Pero syempre, hindi namin naibigay yung tamang script. Kasi kailangan nila magbasa. Naku, papatay na ako. Naku, yun. Hindi namin, ni-require nila yung script. Kailangan daw nila magbasa ng script. So yung ginawa namin, syempre yung eksena na yun, definitely, no yun sa mga police agad. Yung ginawa namin, nag-revise ako ng script. Iba yung pinadala ko na the script sa, papatayin ako sa regional office, ibang script. Tapos, nung sinut namin, gumawa kami ng separate room inside the police station para lang hindi nila marinig kung ano yung nangyayari doon sa loob. So yun, yung eksena na yun was shot inside a police station without them knowing kung ano yung ginagawa doon. Kasi otherwise, baka kami paalisin. Sneaky. Power move. Stealth making. Buti nilang mababait yung mga police ngayon. Nung nakita nila, parang okay. Nagets naman nila yung sense it's not about them. It's about how this certain police officer handled the situation. Yun. Tapos, ayun. Tapos, yun namin. Yun na siguro yung na talaga na sobrang naiyak ako nung nakita ko. Habang binivideo ako ni na Meryl doon na nag-direct. Actually, ako rin. Parang pupunta ako sa set. Wala kasi akong shooting nun eh. Tapos magaling na ako. So magkulit-kulit na ako nun, di ba? Picture dito, picture doon. Nakikigulo ako. BTS. Oo, Diyos ko, ang likod ko nun kasi wala na akong sakit.
So, ginugulo ko silang lahat. Tapos pagkakita ko doon sa eksena yun, sabi ko, ayoko na dito. Doon na ako sa labas. Ayoko na dito, kakaiyak. Ayoko yun, Diyos ko, day. My God, pero alam mo, yun yung kinalabasan nung storya, na parang it says so much about it's so easy to accuse somebody. Na parang we just put, we can just point a finger at somebody and just, yun din Part tong, rin yan ng, I mean, wala akong problem sa, hindi ko pa na-experience yung ganun sa mga police interrogation, pero marami ako napanood ng mga documentary, diba, they really force it out on you. Parang just to get, parang you can admit na, Tapos awang-awa ako dun kay John Denver talaga na kailangan niya pagdaanan yun because it happens, it really happens. And it says a lot about yung social relevance nun sa rural setting, maybe an urban setting, but it says a lot. Guys, any comments about that scene? Of course, other than nagalit ako. Ay, naalala ko pala doon yung parang napag side by side ko sa isip ko, yung sa Pamilya Ordinaryo, yung kay Eduardo Roy Jr. naman, na police confrontation scene. Pero ang pinagkaiba nun, para silang bata, tas babae naman yung sa kabila na musmos, tas ito naman si John Denver na musmos din siya, innocent din, pero grabe, kasi parang yun nga, parang pareha sila na inaccuse na ikaw yung gumawa niyan, ganyan. Tapos parang doon mo makikita na alam natin by nature yung mga bata, very innocent nila. Pero yun nga, parang hindi sila spared from that. It's so sad that we live in a world na kahit yung mga bata, hindi sila spared from that kind of treatment. So, yeah. Masakit. Yun nga, feeling ko kung ako sa cellphone or sa laptop, trinay kong dukutin yung mga police. Sa sobrang inis ko. Siguro sa main theater, lahat yung nakagano, no? Nakasawal sa kumal. Ayun. Okay, any more comments before we move? I think yung huling scene na to, unless you want to add more scenes. Ayun. Any more comments on the police brutality, police scene? Yan. Ay, sige, Paul. Pa-clarify lang po, no? Kasi parang ang intindi ko nung papunta na doon nung dinala siya ng DSW, di ba? Sa kanan ni police. Bakit parang iniwan siya bigla no taga social welfare and development? Bakit paano nasolo ni police si John Denver doon? Yung sabi kasi talaga ng taga DSWD sa kanya ay, mupo ka dito, hintayin natin yung nanay mo. Kasi hindi nila yung ma-interrogate supposedly, nawala yung nanay. So hinintay. Yun yung nakitang pagkakataon ng pulis na yun. Para kausapin yung bata. Kasi yung inspiration ko kasi dun sa character ng pulis na yun, siya yung sa Les Miserables, yung pulis na hantang-hat kaya. Gusto ko yun. So yun. Okay ba? Thank you. Ayun. I guess si Jansen na rin, parang tinakot ka ba nung pulis noon? Na parang sinabi, dinireksyon pa sa'yo ni Direk Arden yung mangyayari doon sa scene na yun? Papa. So sinabi niya sa'yo na... Naging motivation. Wala. Sinabi lang. Sinunod lang niya. Sinunod lang. Third World Cinema Club. Tanong ako sa eksena, wala sa listahan natin dyan. Ano yun? Yung eksena sa resort, okay. Binato yung character ni Miss Meryl doon. Ay, oo nga. Parang out of nowhere na may ganong eksena. Parang sa pool, pero parang hindi sobrang sakit na natamaan sa ulo. Talaga bang may sumapol? Hindi. Siguro prosthetics yun or... Hulog lang or kung ano. Galing nga nun eh. Bumato ng bata. Grabe no. Ang galing actually. Napaka-impressive nung writing ni Arden. Kasi every scene, everything has an intention. Tapos tatahiin niya sa dulo eh. So, hindi you're not left hanging na, ba't yung ginawa yun? Bakit yun? May mga small questions ka but it's very clear. Kaya ang ganda rin kasi talagang
ang tahimik ng pelikula eh. 'Di ba? Those little actions, yung binato, Yes. mararamdaman mo na yung gravity na nangyayari sa family nila, sa kanilang dalawa. Galing actually. Siyempre, pag ginagawa mo naman, ginagawa mo pa lang. Pero nung pinanood ko talaga, kaya inis na inis ako na hindi niya ako pina-preview. Kasi wasak na wasak talaga ako nung gala night eh. 'Di ba? Yung ako yung, paano ko haharapin lahat ng tao nagko-congratulate? Gusto ko magmukmot, umiyak. Gusto ko lang umiyak. Alam mo yun? Kasama ko pa yung anak ko, at kasama ko rin yung anak kong si Jansen. So, dalawa sila, kasing edad sila eh. So, talagang ako yung umiyak. Pinapanood ko sa anak ko, I think it's an important film for him to watch. Nakakilabot. Ang laki pa naman ng ng main theater, tapos dinumog ka, tapos Kasi yung totoo lang, yung ngal, gusto ko nang mag-breakdown. Kasi yung last scene, ako talaga yung, tapos ilaw na agad, sandali! Gusto ko umiyak. Or mag-ayos ng make-up, nakakaloka. Sobrang overwhelming. Kaya sinusumpa ko si Arden. Ayoko na ulitin yun. Request sa kanya. Uy, pa-preview naman para bago mag-premiere. Alam mo yun, Red. Ayaw niya, hindi. Gusto ko talaga sa premiere mo na mapanood. Sabi ko, sigurado ka ba? Ayun. Tiwalwal ako. That's true story. Hindi ko alam kung paano. Sakit ako sila sa Ricky. Okay yung, thank you. Pero sa loob-loob ko, gusto kong umiyak. Nakakaloka. Yung may isang additional pala na scene na siguro sa may gitna to ng pelikula, yung yung pinuntahan ka sa basket weaving place mo. Yun yung pinapasunod. Si Jansen. Jansen siguro yun. Galing siyang school. Galing siyang school. Yan, galing siyang school. Magandang eksena yun kasi hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanya. But it was just very normal. Tapos di ba parang gusto niya nang tumulong sa akin, magbabag na lang din daw siya. Because he's trying to escape na the situation in school. So parang, tapos syempre bilang nanay, bakit mo gagawin niya? Nag-aaral ka. So ang ganda nung pagtahi ni Arden doon kasi it's very natural. It's very natural na, alam mo yun, hihingin ng anak na ayoko nang pumasok. Diba? Tapos, ang naging resolution ko, isulat mo yung mga pangalan ng lahat ng kasama mo nun. Diba? Parang to troubleshoot, to solve a problem. That's always a mother's instinct to do pagdating sa mga anak nila eh. Actually, ang bilib na ako kay Marites kasi hindi siya sumugod ng wala siyang alam. Gusto mo na niyang alamin. Parang she wanted to prove na hindi si John Denver yung nagnakaw. Pero she wanted facts. So, kaya nagpunta pa sila nung gabi, tinignan nila yung eskwelahan, di ba? I think maganda yung characterization ng Marites na hindi lang siya senseless. Hindi lang siya basta bato. Gusto lang niya makipag-away. Hindi. She wanted to really defend John Denver with everything that she could do na maklear yung name. Kahit naman nung inilalaban niya dun sa mayor, di ba? Hindi naman it's not about the pagnanakaw. It's the name na nasira na eh. Nasira na nung viral video eh. Parang there's no more justice in there kasi hindi na mababawi yung whatever you put out in the internet now. That's it. Kanya-kanya ng opinion and it's very difficult. That's why, people have to be very careful. Kaya siya importanteng film for me to make also is because to teach people na whatever you put out there, you cannot take away anymore. Hindi mo na siya matatanggal. That's it. So people are entitled to have their opinions about what you put out there. Exactly. Bukod dun sa police, parang isa sa mga kinaiinisan ko yung character ni Sir Glenn Mas. Oo, ang galing ni Glenn Mas doon. Bully ka na sa school, tapos meron kang bully dito, binubully yung nanay sa yung mag-ina. Oo, yung may utang sila. Yes. Nagkakautang nila. Nakakainis nga siya. Nakakainis siya. Tapos siya pa yung nag-upload ng video nakakaloka. Siya yung senior citizen na senior citizen na nakakairitang nakikigatong sa Actually, siya yung pinaka-nakakainis na character dahil siya yung nag-upload ng video na nagdinakaw talaga ni John Denver yung iPad. At nag-edit siya. Alam mo, ang laking representation yan sa tao ngayon. Na they have the time to edit these things. For what? Oh my God, hindi ko naiintindihan this life. Gusto mo yun? Bye. Siya is a red. Yun din yung I guess yun yung isa sa
yung na-pick up ko nung pinanood ko tong John Denver. Kasi yun nga, panahon ngayon ng fake news na kung ano-ano pinaniniwalaan natin. Yung paniniwala natin na parang yung nangyayari sa atin ngayon, it's all about narratives. So meron tayong storya na gusto nating paniwalaan na ito ang totoo. Kahit na it's not necessarily yung talagang totoo. Na tipo doon lumabas yung editing scene na yun Kasi iniiba niya yung katotohanan para i-shape niya doon sa gusto niyang paniwalaan. Hindi sa kung ano man yung totoo. 'Di ba? Yeah. Iba na ngayon ang representation ng truth. Yun na nga So, no, in the words of of the Kingmaker, di ba nga, perception is real and the truth is not. So in a way, parang John Denver Trending did it first. Yung pag-present ng idea na kaya nating i-revise yung katotohanan because hindi naman talaga natin nakikita yung wait lang, sorry, nagra-ramble ako. Bawal lumabas, charot. Bawal. Wait lang, munti ko nang kantahin, sorry. Remix ka. Bawal lumabas. Pero yung editing scene na yun, di ba nakita niyo ang dumi nung pagkaka-edit yung blah 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 ng iPad. Oo. Pero naniwala pa rin ng mga tao Parang tas parang parang naisip ko nga doon, napaka-fortunate natin na alam natin kung ano yung truth tsaka hindi. Pero sa kanila, hindi nila alam yun Yes, hindi talaga. Whatever they watch, okay na yun. Yun na yun. Oo. Parang kunwari sa atin dito, very fortunate tayo na, edited yan ganyan. Sila hindi nila alam na edited yun. Yeah, totoo yun. Hindi tayo, lahat tayo, we are prone to that. Hindi lang mga victims ng video. Like, kunyari kapag nag-comment ka sa isang post, tas sunod-sunod sila na umatake sa'yo, parang grabe. Parang may time na nangyari sa akin yan, tas sige, wag na natin sila i-mute, mga DDS trolls talaga, na sunod-sunod talaga silang nag-reply sa akin. Alam mo, ayoko mag-unfriend or whatever, pero talaga sabi ko, let me take this day off to shut off from anything, ganyan. Kasi talagang, kahit na hindi naman senseful yung answers nila, parang malaloka ka na, seryoso ka ba? Yan yung, alam mong reality. Ganun. Yeah, totoo. Nakakalungkot ngayon. I mean, yun na rin parang how do you filter the information that you want to see sa panahon ngayon? Because, diba, you check on different platforms and then what do you really believe? Diba? Tapos, ang dami mong gusto mong mga credible sources. So, you read yung mga news, ganyan. But then again, meron akong makakita mga outsider na, ay, kasi yan, ganito. So, syempre, mako-curious ka din, diba? And it's hard now, it's hard. Talagang, lalo pang na-magnify itong difficulty sa communication, sa interpretation of truth ngayong lockdown. Because everybody's on their computers, everybody's on the internet. And, ang hirap. Nung una, tingin ng news, iba-iba na kuha mo from different sides of the world. And then, may makikita kang ganito. And then, mas nakaka-depress na nakikita mo nangyayari ito sa buong mundo. Nakikita mo rin iba-ibang klaseng leaders and how they attack the situation. Nasa coronavirus na ako, no? Pero yun din it's edit, diba? In-edit mo yung truth. Tsaka yung representation ng truth per country yung sinesend sa news, So parang, that's what you believe. And before, wala naman tayong ganun. So we didn't have a lot of information. We just have the newspaper or the TV for 1 hour of news update sa mga mid-afternoon and then sa gabi mas mahaba. Parang yun lang yung way of knowing. And then ngayon, everybody has the means to find information about anywhere in the world. And ang hirap na mag-filter. Yun. Tristan, may sasabihin ka about yung hi. I'm Tristan pala. Hi, I'm Tristan. I work in a news organization. So parang, I think that's a problem in general. Like, more so now na it's a pandemic. Kasi diba, they talk about it being an infodemic. Like, we are living in a world na it's basically information is highly saturated. It's readily available. It's everywhere. And now, I think one of the big struggles really is
saan man tumingin, correct information, bullying, it's like we live in a, on one end, how do you filter what is correct, it's hard to filter, like, what do you listen to, what do you find reliable. At the same time, para tayong living in a surveillance state. Now, we are under the eyes of the public, everything that you do. Grabe, 1984. Yes, di ba? Orwell. Regular information and eyes. Oo. So it's like, wala ka ng personal space. So everything's online. I mean, everything, there's no public space. Every move that you do, kumbaga siya it's bombardment talaga. Yeah. And I think that affects, kasi, di ba, that's the thing about the film John Denver Trending, di ba? Like something na sobrang tingin mo innocuous. It happens in a small town. Pero nagka-cascade siya until it reach national national levels. Yun nga it's a flood of information tapos ang hirap i-parse doon kung ano ba talaga doon yung totoo. Lalo na if you're a third party na hindi ka privy doon sa details nung nangyari, di ba? So, and I think sige, Tristan. I think more than what is true, it's like it also comments on how we don't actually try to parse now the whether something is true or not. I think siguro kasi we take shortcuts na rin in our understanding. So parang it's online, so baka paniwalaan ko. And di ba many of us go through the same struggles. Like minsan we share things that hindi pa pala verified. Exactly. I believe in that. Naniniwala ako dyan. Tsaka to add din to Tristan's point, kasi we live in an era wherein most, if not all of the people are accustomed to free Facebook. So the pool of information that many people are getting from is through Facebook. And Facebook is parang nagiging opportunity for people to revise history, to revise the truth, to revise the news. And because ito nga yung pool of information, many people often believe in what they see on Facebook. They don't tend to further research on it. And one factor then why they don't tend to research on it is because they don't have the privilege, or they don't have the privilege of knowledge to be aware of what exactly is going on. They don't have any other, any other access. Access, yon, better term, to validate the information that they're getting. They're just trying to retrieve it every now and then, every day, and they don't try to validate it. They don't try to verify what exactly is true. So what they believe to be true becomes the truth. Tristan, ano yan? Yeah, think ko rin kasi it's really our way of dealing with the bombardment, kasi you can't take the time to check everything because of the amount of content online. So you take mental shortcuts. You rely on the posts of people you trust. So ano mo yun? So minsan talaga people fall into the trap. I mean that you should verify everything. Pero yung it's mental shortcuts na rin to deal with the amount, the sheer amount. Ayan. Meryl, may comment? Yeah, I just agree na parang yung shortcuts natin is we don't even read the whole article. We see the title of the article and that's already news to us. Yes. We've become impatient. Yeah, the headlines are the truth. Diba? Parang nabasa mo ba yung headline, uy, alam mo ba yung nangyayari sa ano? Diba? Ganun na ka-impatient ang tao ngayon. We don't even have the time to really click on the link and read what's in that article, in that headline. Parang ganun na tayo. One post, you believe that post. And then parang dahil nga you have so much time, hindi nagagamit mo pa sa ibang energy yung time mo, instead of actually really sitting down or really having a conversation about what you want to have conversation about. Hindi na siya nagiging part na parang you communicate with each other. You just believe what a caption tells you, and then that's already news. And yun nga, parang siyang betrayal na rin ng information, diba? I mean, we were given this platform na sobrang ganda, but human nature talaga is to abuse it. So, here we are. Pag-usapan na lang natin yung
let's go to the last part, yung closing scene. Yes. So of course, yung closing scene is John Denver runs towards his home and, while his mother walks slowly back to her house. So since, yun, Meryl, when you were, hindi sinabi sa'yo ni Direk Arden kung ano yung nangyari kay John Denver dun sa ending? I know from the very, alam ko naman na yun yung pupuntahan nun. Okay. So, yeah, ang ano lang namin is we didn't want it to be melodramatic. Na parang, kasi naglalakad lang naman talaga pa uwi. She doesn't know what's gonna happen. She's just looking for John Denver. So it's a very simple representation of what really happened dun sa inspiration niyang story. Na the mother didn't know anything. Yun na lang talaga, yun ang makikita mo. So, we didn't want it na crying. We just wanted walking. And then with that background of the singing, it's nakakaloka. So it's a very, nung ginawa namin, it was just, another scene. But when you see it on the big screen, grabe din pala talaga. Yeah. So it's, grabe yung ending na yun. Ang bigat eh. Parang, nung pinag-usapan namin, kasi we talked about the Cinemalaya films last year, nung dumaan kami si John Denver Trending at pinag-usapan namin yung ending, we were talking about how inevitable it felt na ganito yung gagawin ni John Denver. Kasi wala na siyang escape, parang saan yung patutunguhan niya, saan siya papunta dun sa storya, na parang parang ayaw mong mangyari sa kanya yon. Pero yun yun talaga eh. Yeah. Pero yun. You guys, do you have any comments about the ending? Napakabigat na ending ng John Denver Trending. Mukhang nagsipinturan. I have a question. Ayan. Di ba there were alternate endings? Totoo ba? Parang I read a post na this was also a changed ending. Yes, actually this is a revised ending kasi parang sa script, iba yung nakasulat, and then this is just a better choice because it doesn't explain anything else. It just shows the story of the mother and the son. Yeah. So I think parang originally kasi talaga naman ang direction ni Arden wanted talaga to focus on the boy. And then 'di ba sinabi niya kanina, he revised the role of the mother to have more of the relationship para makita yung journey nila together. Yeah. So originally yung script talagang it was just John Denver. Kaya ganun din yung sa ending. Kaya maganda na, I think it's a better choice to yung napalabas na ending is because nakita niyo yung journey. Yeah. So it wasn't like a resolution. It was just a journey. Any more thoughts about the ending? Yung Paul. Yes, Paul. Isa sa mga nabasa kong comment after lumabas sa I Want nito, yung comment ng isang Makata na si Edgar Samar. Sabi niya, napakaikilan ng sinabi niya na yung ending na yon nung naglalakad si Miss Mary papalayo doon sa school at parang yung focus niya dahan-dahan na rin nawawala. Nagre-reflect doon yung nangyari kay Sisa habang hinahanap niya yung mga anak niya si Crispin Basilio. Reflects na nagre-reverberate yung No Limit Tangere sa eksenang ito. At sayang wala si Direk Arden. Kung malaman kung may influence din ba yung literature na yun sa pelikula. Ang ganda-ganda nga kasi hindi ko nakita yon na parang taray nung comment. Oo nga hindi ko maisip kung nasa verge ba si Marites ng pag naabutan niya yung anak niyang kung yun nga talaga nakabitin doon sa loob ng bahay ay pwede siya mag-break. I think any mother or kahit nga hindi mother, 'di ba? Lalo pa yung nanay. I mean, kahit na kaibigan lang at makita mo yung ganun, kapatid mo, 'di ba, tatay mo. I mean, any person kahit hindi mo kakilala, I think would really have an impact on your mental health. Hindi biro ang makakita ng something na ganyang eksena. I mean, I don't pray that happening to anybody. Ayun. Any more comments about yung ending? Ayun, Tristan. Diba? Tristan ta si Princess. Sige. If I remember, diba we had a discussion regarding the ending. Kasi diba some of us found that it was, it's like something that you wish didn't happen. Like it had a different ending kasi it's like something na
in ways it's predictable na ay ito mangyayari, pero it's like something na sana sana they change courses. But then again, we had the discussion na if you think about it, ito yung logical conclusion eh. So to subvert that expectation would also parang change the narrative. So I mean, even though it's super grim and it's super like tragic, you have to send that message na this how fast or how bad things can cascade, di ba? Yeah. Di ba tama? We were discussing that, guys, Ses and John noon. Ako, I believe na kung binago namin yung ending na papunta sa hopeful and, like that kind of, then we lose the power of the story. That's true. Yeah. Kasi it's really not about, hindi naman siya, it's not a story of hope. It's a story of a reality na nangyari. And then, how do we manage these events and situations in your life? Paano mo atakihin ngayon? And siya, awareness siya eh. So, kung mangyari sa anak mo na pag pelikula, talk about it. Diba? It has to create a certain awareness rather than, buti na lang nabuhay siya. Hindi. Ayun, gusto ko lang din po idagdag doon sa sinabi ni Miss Meryl na, like what everyone has said, it really is inevitable what had happened. Tsaka we have to take into consideration what John Denver's age was at the time. Remember, he was in high school. He's not as wise, he's not as experienced as everybody else who's in the panel right now. So in the headspace of John Denver, he has to think kung paano siya makakatakas. And you're only limited to your knowledge and to your experience in life when it comes to making decisions. So to him, of course, the only option that he can think of was to escape. And the escape that he thought was, of course, what had happened towards the end. And it is painful and it is harsh, but it is the truth. And sometimes you have to accept the reality, no matter how painful it is. And for me, John Denver Trending's ending was a very important part in Filipino cinema because parang nabuhusan ng malamig na tubig ang lahat ng tao eh. Number one, regarding sa fake news, how impactful it is and how vital it is in rewriting our history. Number two, kung paano nakaka-affect ang technology, how technology impacts everyone, not just the biggest areas in the world, not just urban settings, but also the tiniest towns in the world. And at the same time, how something so small can touch the lives and the hearts of every single Filipino out there. Kaya siguro ganun kalakas yung impact to the point na talagang dun sa row namin nag-iiyakan kami. It's not just because of what happened. It's because we were doused with that ice cold water of reality. No matter how painful it was. Thank you, Rafi. Well said. Well said. Yeah. Direk, your thoughts on the ending of John Denver Trending? Ayun, siya yung pinakamatagal talagang binigyan ko ng oras para i-decide kung ano ba talaga yung magandang ending. Kasi kahit sa akin, kahit sa editor ko, sobrang struggle siya. Kasi, ginawa namin yung buong eksena na yun. Nung ginagawa pa namin yung eksena yun, sobra siyang troubling sa akin. Sobra siyang bothersome. Kahit ako na troubled nung nakita kong ginagawa ng bata yung eksena na yun. Kahit si Jansen, we had to bring him to Boracay after ng shoot na yun. Kasi kailangan namin siyang ipagpag yung eksena na yun. Kasi actually nung sinushoot namin, that was my realization din nga ay parang iba yung ginagawa namin. Kasi it doesn't just hindi lang namin ginagawa yung eksena dahil part siya ng pelikula. Ginagawa namin yung eksena kasi ginagaya namin kung ano yung totoong nangyari sa totoong buhay. Kaya kahit ako kinabahan. So at kahit ako nahirapan ako kung ano ba talagang tamang desisyon. Kaya lang, yun nga decision siya It was a decision sa pagsagot kung kanino ba namin ginagawa yung pelikulang to. Para ba to sa mga taong maapektuhan sa ending or para mapabother sa ending.
hindi makatulog sa ending. Tama naman, pero mas nakita kong yung pelikula, yung ending na yun ay para sa mas nakararami. Yun, it was the film was positioned as a cautionary tale, and it has to end that way, not for people who suffer the same problems with what John Denver had. Pero yun nga, para sa mas nakararami siya, na kailangan ng magising. Parang gano'n. Okay. Tristan nga po pala. on a dour note, di ba parang ano rin a few months after, yung nangyari sa UP. I know. Di ba, we kind of saw it replicated kasi in my college, the same thing happened like a kid who suffered online shaming. Nalaman ko yun kasi someone from UP din tagged me sa kwentong yun. So, sobrang nakaka-bother. Tsaka yung mga tao, yung mga students, tsaka yung mga parents na nakakausap namin sa talkbacks, sobrang painful ng mga kwento. Like, there was this mom sa isang mall na nagsabi na iyak siya ng iyak kasi yung dalawang anak niya mismo biktima ng bullying. So parang tapos mayroong isang bata, hindi ko talaga ito makalimutan, yung hindi siya nag-participate sa talkback. Tapos nung palabas na kami sa venue, kinalabit niya ako, tapos nagsabi siya sa akin na thank you for the film kasi sobrang ako yung pelikulang yun kasi 3 beses siyang inakusahan nagnakaw. Wow. Grabe. And I think representation na rin yung pelikula na nangyari sa lahat. Lahat nabubuli ngayon. I mean, kahit mag-post ka sa Instagram ng post and then somebody just doesn't like your whatever you're wearing, whatever, it's the most natural thing to do now. May keyboard confidence sa mga taong mga trolls, diba? Mga hindi naman natin nakakita. Everybody suffers from bullying now because everybody has an opinion on how they perceive you. And kaya importante talaga itong John Denver kasi para lahat nakarelate in their own little ways. Nakarelate. Might be on Twitter, might be on Facebook, might be on Instagram, whatever. Kahit sa little messaging nila ng mga messenger ng mga grupo-grupo, lahat nakarelate about that bullying, that certain kind of bullying because it's happening right now, every day. Saka din siguro kaya din naging madali sa akin yung pagbuo ng pelikula kasi hindi naman nanggaling sa akin. Kasi as in literal na sinulat ko lang siya yung kwentong to at hindi ako nag-undergo ng pagkarami-raming drafts ng script and at ma-confuse or mag-self-doubt kasi hindi ko siya kwento siya ng mas nakararami. Yun I may one quick question lang ako kasi nung may isang scene si John Denver, nagumising siya ng maaga, tapos nagpunta siya sa ilog. Muntik na ba niyang gawin doon? Kasi sa akin nakala ko gagawin sa ilog or something. As in, siya, parang for me it's like the pinaka-literal na interpretation ng Dark Night of the Soul ng isang character na doon yung realization na parang wala na akong magagawa. Parang yun, parang doon siya trinato namin yung eksena yun na parang part ng panaginip pero parang totoong talaga. Hindi mo rin alam. Yun, pero sa kondisyon ni John Denver nung panahon yun, doon niya naisip na yun nga na parang konting pitik na lang. At nangyari yung na yun. At nangyari yung pitik. Nasaka ko kasi sa probinsya, hindi innate sa kanila yung mga mental health issues. Pero itong feeling ko yung interpretation ko doon is hindi sa environment niya nanggaling yung sagot na gawin niya yun. Kundi may nagsabi kasi doon sa nabasa niyang comment na yun ay last mong result. Yeah, tama. Totoo. Yun, kasi napapansin ko din sa mga bata ngayon sa Facebook, napakadali na magsabi na suicide ka na lang. Oo nga, bakit? Samantalang, ako parang sobrang alam mo, na-desensitize na tayo Kasi, like, I'll just open up this topic because I was very concerned nung nasabi ng anak ko rin yan na parang gusto niya mag-suicide.
Kasi dalawang YouTuber na pina-follow niya, there's mga gaming na yan, they did that. So parang it was just so easy for them to say it because it's just news. Kaya hindi nga nila naiintindihan what it really means. Mas maganda pa nga yung situation nung kay John Denver because may pinanggalingan na bullying and all that. But now, kids are just saying it out loud just because they find it on the internet na parang it's just, another news na nangyari, na-follow or an influencer. It's, oh my God, paano na here? Bye-bye. Ayoko na. Sige. Saan naman tayo? Any final thoughts before I guess we close this up na rin. Pero seryoso, gumawa kami ng ending talaga to reveal who really took the iPad. Sino ba talaga yung kumuha ng iPad? She was just a random girl, student sa school. Okay. Kasi gusto lang i-prove yung point na it could have been anybody yung gumawa nun. So yung totoong sa script, habang nagsusuicide si John Denver, unti-unti mong nire-reveal sa audience kung sino talaga yung kumuha ng iPad. Pero kasi yung namin doon kasi parang talaga bang i-reveal namin yung kung sino. Okay lang din siguro na ambiguous siya, Although yun nga, it will create buzz na rin. It is kasi parang more of a statement din na parang napaka-immaterial na ng truth sa punto na yun ng buhay ng bata. Why would we even give the audience the comfort of finding out who really took the iPad? Kaya sabi ko parati sa mga nagtatanong kung sino ba talaga yung nagnakaw ng iPads? Yung sagot lang namin parati, mabuti ang tinatanong mo kasi at least you're seeking for the truth. Kasi alam mong hindi talaga ginawa ng bata. Kasi paano kung hindi ka nagtatanong kung sino yung nagnakaw talaga ng iPad? Doon ka bababate. Parang come to conclusions ka kaagad Question lang din po pala. Regarding dun sa, I guess it's not really the ending scene, but it's the in-between nung police scene tsaka nung ending scene. Yung pauwi si John Denver papunta sa bahay nila. Tapos si Marites naman, I believe papunta siya dun sa police station. My favorite scene, the tricycle. Nagkasalisi sila, yun. Parang for me that was very important din to talk about. Gusto ko lang malaman kung ano yung naging thoughts niyo, kung naging intentional ba yun na talaga magsasalisi sila. Intentional talaga siya kasi gusto ko ipakita sa moment na yun na nung nag-crisscross yung mga tricycle nila, tayo na lang as an audience yung nakakaalam na magnanay yung dalawang yun. Pero sa mundo nila, isa na lang si John Denver pasahero at si Marites pasahero ng kabilang tricycle. Kaya for me ang sakit noon kasi biglang nag-disconnect yung dalawang mundo, yung dalawang tao. Tapos yung nakakatuwa lang kasi yung buong eksena na yun from the presinto, kapatay na naman ako, sa presinto hanggang sa bahay. Isang mahabang take yun. Isang mahabang take yun. Wow. Yeah. Naghihintay kami sa may tricycle magka-game na. Ayan na, tana. Half day namin siya ginawa. Like, synchronize namin yung traffic, yung pila namin yung mga sasakyan. Tapos, yung DOP ko, hinabol yung bata, tumakbo, kung saan-saan. Tapos, nung in-edit namin siya, parang na-realize ko, parang ang haba. Masyado na siyang art. Ayun. Pinutol. Nagulat lahat ng tao sa prod kasi pinutol ko yung internet. Pero yun kasi, baka yun. Pero ang ganda ng execution natin doon, Arden, aminin mo. Yun. Nagawa natin siya. Diba? Kasi dalawang takes lang yun. First pumalpak pa. Yung second, wala. Dire-diretso na talaga. Pag sa raw footage, marinig mo yung hingal ng DOP. 5 kilometers yun. Pero, alam mo, share ko lang, yung anak ko, yun din yung pinaka-importanting scene sa kanya nung nagkasalisi. Yung sinabi niya sa akin, Mom, nagkita na dapat kayo sa tricycle. Sabi niya, yun yung makakita mo dahil dun. Yun yung pinaka-importanting scene kay Eli Arden. Talaga? Yeah.
totoo naman. Kasi kung nagkita lang kayo, may iba talaga yung takbo ng kwento. Third World Cinema Club. Ayun, in closing guys, any projects or gusto nyong i-promote na ginagawa nyo ngayon bago tayo umalis? Ayan. Okay, mauna na ako. Sige. Before anything else, nagpapasalamat ako sa inyo for inviting us to talk about our film. And I really have a personal connection with this film. So this is one of the highlights of my career. Kaya nagpapasalamat din ako kay La Arden. Nagpapasalamat ako sa buong John Denver team for making me part of this. And also because I'm a mother, I'm a woman, I'm a person in this time of crisis. Hindi pandemic, but the crisis of the internet. So we are suffering, and I really hope and encourage mothers to have communication and conversations about your children being on the internet at talagang kahit sa mga kakaibigan. I think we need to filter, we need to have parang awareness about these things, and the most important thing is to communicate with the people that you are with. I think it's very important right now because everybody is affected sa mental health nila. And it's not easy to survive in this world, lalo na ngayon na may pandemic pa and we're always on the internet. I think it's important to have time, life outside of your phones, of your computers, and, just enjoy time also just talking to your family and your friends in a different way. So, yes, nagpapasalamat ulit ako. And right now, I'm very thankful na we get to converse this, and nagpapasalamat din ako sa iWant for letting us show our film. At sa lahat ng mga nanonood at nagme-message sa amin, maraming salamat. At hindi kayo nag-iisa. Ayan. Merils, thank you so much for joining us. Ayan. Thank you po. Sobrang... Thank you po. Ayan. Thank you po. Walang bola, one of our favorite guests sa Third World Cinema Club. So. Ay, salamat. Achieve. Yeah. Ayan. Direk Arden and Jansen, kayo. Final words bago tayo. And kung may racket, kung may ano kayo, kung may gusto kayo. May racket. Kung may gusto kayo i-promote na something. Sabihin mo na. Go, Jansen. Thank you po sa inyo Saan? Thank you. Yeah, siya na oras sa'yo, Hindi kasi ayun, wala. Sobrang hanggang ngayon mahihain pa rin siya. Kasi hindi talaga siya sanay sa mga Hindi siya sanay sa mga ganito. Jansen, yung sapatos mo nandito pa rin sa akin. Ano ba yan? Malaki na yata yung paa mo. Hindi kasi ito naman yung gusto ko talaga sa bata. Kasi parang wala. Kung hindi talaga siya, kung ano yung gusto niya una sa isip niya, yun lang din yung sasabihin niya. At wala nang Kasi yung naging experience namin sa pelikula din, hindi siya yung tipong, gagawa kami ng pelikula, tapos pagkatapos nito, mag-move on naman kami sa susunod na pelikula. Hindi siya, yung naging effect siya sa amin. Ang laki ng effect sa akin personally, tsaka sa mga tao din sa town namin, tsaka sa mga taong nakapanood ng pelikula. Kasi wala, hindi naman sa pagmamayabang, pero kasi ultimo na yung town namin nag-benefit sa pelikula. Kasi yun, may pumupunta na dito na na isang tao para lang tumulong sa school, all because they saw the film. Tapos meron din yung congresswoman namin, parang kinommission niya yung governor namin to add more psychologists sa province, kasi apparently isa lang pala yung nag-work na psychologist sa buong province. So may mga ganun siyang effect, kasi naniniwala kasi talaga ako na hindi lang naman natatapos sa panonood sa sinihan yung isang pelikula. It could, lalo na sa isang country like ours, na developing pa, part talaga siya ng nation building, yung paggawa ng pelikula. Ayun, so sana mabiyayaan uli ng pagkakataon na makagawa ng parang ganito din. Kung hindi man mapantayan, sana alam mo yun, mag-attempt man lang na mapantayan yung effect ng John Denver sa akin tsaka sa buhay ng maraming tao. Ayun. So thank you sa inyo kasi sobra akong fan ng Third World Cinema Club. Wow! Yeah! Ayun, so para okay. I made it na. Kilig si John. Ayun. I made it na apparently para ganun. Ayun, so sobrang grateful. Ayun. Anong GCash number mo, Andre? GCash. Ayun. Direct yung batchoy ko, wag mo kakalimutan. Direct yung para sa magazine.
Wow. Putang dito, ano ka ba? Oo. Sa mga to, nakakausap ko sa Twitter kasi sa Twitter ako nagkakalat. Yun talaga yun eh. Ako, kaya wala akong social media platform. Kundi Instagram at bawal mag-comment. Diba? Alam nila. True. And gusto ko lang din mag-thank you kay Miss... Ay, sorry. Ikaw muna, Louie. Sige. Congrats nga pala. Pasok ulit kayo sa Busan. Ay, oo. BIKY naman. Oo, sa mga kids. Sana makapunta ulit. Punta tayo ulit. Oo nga eh. Pero parang hindi ko alam kung matutuloy. Actually, pag poster Oo. Grabe. Yay. Grabe. Tawata ka nila. Hindi, kinontak niya talaga ako. Okay. Ano taray, international na si Louie. Grabe. Yes. Rafi, anong sasabihin mo? Hindi, kay lang po, kay Miss Meryl. Sobrang thankful ako kasi nag-respond ka doon sa messages ko. So, thank you for gracing our presence. Sobrang na-appreciate po namin. Ayaw pa nilang maniwala. Thank you din talaga. Thank you din. I mean, sa totoo lang, ito yata yung pelikula na isa sa mga pinaka-importante kong pelikula to date kasi this really talks about what's happening now. And to be part of any conversation, I'm really willing to be, mga Zoom meetings, di ba, Arden, lahat ng mga pa-interview, go ako dyan, game ako dyan. Sabi ko nga sa kanila kausapin niyo madali yung kausap. Lalo na for this film, talagang it's important na makarinig din sila from our side. So, game ako sa mga pa-John Denver trending. John Denver! Yan. So, guys, until next time, you're welcome anytime kung gusto nyong chumika lang sa amin. Yan. Sige lang. Message nyo lang kami. Message mo lang ako, Rafi. Yes! Thank you po. Follow kita, Miss Meryl. Ayan. Sorry, wala akong pina-follow ha. Message nyo lang okay ako. Lang po. Kaya pala, ang galing mo wala kang social media. Yeah. So we'll see you guys next time. Bye. Bye-bye. Thank you again. Thank you. Thank you po. Healthy. Direct.